Kung gusto niyo yumaman, mag-US kayo. Kung gusto niyo yumaman, mag-US kayo. Hello guys, welcome to my video, and for today's video guys, it's long overdue na to guys kasi I've been wanting to make this vlog talaga tuloy. Guys, kasi supposedly dapat nung after ng preceptorship namin, gagawa kami ng vlog para ikamustahin natin yung mga colleagues natin under Advanced USRN, kung ano yung mga development, kung ano yung mga nangyari sa kanila, mga experiences nila sa unit ba, parang ganun. So ngayon guys, we're celebrating our 1 year. So sobrang ang saya-saya kasi guys. Yes, nakompleto kami ngayon guys, di ba? We did! Sumakses talaga, step by the step. Hindi na kompleto, di ba? Oh, yes. So yun guys, tanong ko lang, ano ba nangyari sa atin after 1 year? Ano bang pwede niyo may share sa ating mga viewers, di ba? So, ano ba yung mga pwede niyo share mga success stories natin diyan? So, sino? So hello guys! So ayun, so this is our first year anniversary since we came here in the US. And then of course, we are so grateful. And of course, this is also Easter Sunday, Resurrection Sunday. That's why this is also Thanksgiving. So back to you! So first muna is of course our Dolina family. So kung nakikita nyo, this is the first ever sumakses step by the step talaga na nagkaroon ng unang bahay sa amin, sa aming batch is of course the Dolina family. So we will hear their story or ano yung mga tips nila sa atin coming here in the US. Yes. So go sa go! Alright. Ayan na. Hello. Hindi, una muna kasi 'di ba, alam ko yung buhay niyo naman dati sa Pilipinas, hindi naman, kumbaga okay yung career niyo naman sa Philippines, 'di ba? Ano yung turning point? Ano ba yung turning point? Bakit niyo na pag-decide na pumunta ng US? Naging decision lang namin was dahil sa pandemic. Siguro hindi naman nahawak yung mga anak namin ng farm. So I decided to took the NCLEX with the help of Ba't tumatawa? Doc Inan. She na to eh. So, yun, pinag-usapan namin ni Mrs. na if ever ba itutuloy namin yung US goal kasi nawala na yun sa listahan. Wala na yung American Dream after graduating 2006. So, yun. So, okay. To make the long story short, me personally, I had an American dream way back. It was one of the reasons why I took up nursing. So, when I get married, naiba na yung focus kasi we had a child. So, hindi naman kami binibigo ni Lord kasi every time I look for a job, meron ka agad. Tapos, naman siya, parang sufficient din for us. And then, I kept on telling Audrey to still have this plan of going abroad, pero parang hindi siya interested. So, when that time na hindi ko na siya parang masyadong inisip to reach for that dream, that's when he decided to give it a try. So yun, basically yun yung sabi niya because of the pandemic, because ako may permanent job naman ako sa Philippines, plantilla naman siya, so hindi siya kaagad mawawala sa akin. Tapos nag-focus siya sa farming. Biglang nakita lang namin sa Facebook, one of his friends, si Iris, who was with Doc Ferds. Si Doc Ferds po ay yung CEO ng Advanced USRN.
So, siya yung naging parang tulay why OG, my husband, opted to pursue this dream. So, nag-interest siya, inad niya sa Facebook si Doc Ferds, tapos doon na nag-start. And Doc Ferds was parang straight to the point siya. Gusto mong pumunta dito, sundin mo lang yung mga payo ko. So, yun, ako yung taga-asikaso ng mga document, tapos kasi wala naman siyang patience to gather all the document. So, yun, tas nag-file kami for NCLEX. So, we took the NCLEX together May 27, 2022. Unfortunately, on my part, hindi ako pumasa. So, siya yung pumasa. So, siya yung naging primary applicant. Tapos, parang ang bilis ng mga pangyayari kasi nagkaroon kaagad siya ng priority date, which was June 2022. Tapos, hanggang sa, yun, tuloy-tuloy na. At saka, naabutan din kami ng retro. So, mga almost 2 years din yung hinintay namin just to be here. So, with the grace of God, April 7, 2024, yun, nandito na kami sa US. Of course, ayun, narinig natin yung story ng Dolina family. So, we are from the same hometown. That's why it's also amazing na dito naging family din kami. So, pass the ball to, of course, manager namin sa grupo, si Madam Ritz. So, yun, greatest blessing ko nung nandito ako sa US kasi nga nakapag-provide na ako mostly ngayon sa family ko. Tapos yung therapy ng anak ko, na ano ko na siya, na-maintain na kasi sa UAE, kahit may work, parang kulang siya lagi kasi either may problema sa employer, na de-delay ang sahod. So medyo yung mga finances namin doon, dami kong utang, ganun. So in short, masaya ako sa US, parang basta masipag ka, nakapag-pick up ka ng shift, sulit yung OT. So marami kang nasisave, tapos nakapag-provide ka pa nga sa mga needs ng family mo. Ayun. No, honestly, it was an impulsive decision na pumunta ako ng US. Pandemic no, so syempre parang I want to challenge myself. Charot. Hindi kasi I want to go out from my comfort zone, kaya nag-US ako. And it's not bad decision na nandito ako. Na-enjoy ko naman yung US life. So, and I met new friends. I reunited with my old friend, yun, from Philippines pa. So, I'm really grateful and blessed na nandito. Yan. Difference. Weather. Oo naman, sobrang wala weather. Oo. Nawala yung mga digidig ko sa mukha. Ano ba? Work-wise, finances. Parang may Okay, honestly, okay, sa finances or sa sweldo, mas malaki dito sa US. Mas maliit yung tax. Oo. Tsaka pag magpapadala kayo sa Pilipinas, mas malaki yung... Malaki talaga. Ano ba? Malaki nga. Ano ba malaki? Yung saldo. Uy, wala akong alam dyan. Hindi, mas malaki yung saldo dito sa US. Lalo na kung magpapadala kayo sa Pilipinas. Yung palitan mas malaki. Sa Canada, medyo... Well, tatagayin ka sa tax sa Canada. But then, yung healthcare naman kasi sa Canada, I mean, everything is free. Kasi nakuha naman sa tax namin. Yun lang. Culture shock pa rin ako sa hospital dito kasi compared dun sa kabila. But then, I'm still grateful that I'm here. Yan. Kung gusto niyo yumaman, mag-US kayo. After 1 year, somehow, nakapag-adjust na din, somehow, nag-enjoy na din sa work, nagpipick up na din. So which means na somehow, comfortable na sa work and nag-enjoy na din together with the staff, the workplace. Yun, siguro unti-unti lang tinatyaga lahat. Though wala namang regrets
na pumunta dito ng US kasi I took the challenge nga din. Compensation wise, of course, mas malaki yung salary na nakuha dito sa US compared sa Philippines, of course. Partner, no? Grabe. So yun, yung may mga project. So yun, every 6 months, kumakabakasyon. So yun lang siguro, yeah. Ano yung major benefits niyo guys of coming here? I mean, yeah, so major benefits siguro get to travel to other places, especially pag sa ibang states. So nakakita kami ng ng mga alligators, tsaka may bear and may mga manatees. Ano pa ba? Oh, may mga ibon pala dito sa Amerika. Sa Pilipinas kasi, inaano yun eh. Ang tawag dyan. Sinasantik. Yun. Difference in terms of work-life balance. Possible, mas advantageous dito sa US kasi every now and then nakakapag balance kami sa life namin, hindi lang puro work, and nakakaset kami ng time for each other, especially sa husband-wife, more bonding moments na alam mo na yun. Yun lang so far. Ano pa, babe? Ito, Doc, question sa inyo kasi nga doctors kayo, di ba? Ano ba yung pwede nyo i-advise sa mga doctors out there, lalo sa mga sa Philippines na wanted to pursue their American dream? stay there. Grabe ka naman, uy. So kayo ba, ano bang pwede nyo may share na journey nyo? Bakit, di ba, doktor kayo sa Pilipinas? Stay put po. So bakit kayo decide na pumunta rito tapos mag-work as a nurse? Kung kumbaga doctor na kayo sa Pilipinas. With our yeah, so basically our CEOs are doctors din. Basically it was really hard decision, but syempre yung vision na yun kasi parang nag-start kay Jed, and then syempre as a good wife, di ba, I have to submit and honor that vision of him. Basically, honestly, ang dami ding mga nagbago, especially work-life balance, at the same time yung sa finances wise, mas nakakapag-ipon, at saka parang dito kasi parang feeling mo everything is possible, parang ganon, diba? Tapos parang maganda din dito sa US kasi parang I mean pantay-pantay, everyone have access to just anything. At saka maganda yung healthcare, the insurances, although mas malaki yung tax, pero compensated naman siya, and malinis, alam mo yun, efficient and very effective din dito sa US. Going back sa career, syempre medyo mahirap talaga siya, pero I do believe na marami ding opportunities, 'di ba? So it is only God who can always open doors of opportunities for all of us, not only for our profession as doctors or nurses here, but for everyone, mga engineers and architects and everything. So mga doctors mga doctors na nasa Philippines, pagpatuloy niyo yung dreams niyo. Kung saan kayo mapunta, be happy, be thankful kasi may work tayo. Maski saan kayo mapadpad, nandun pa rin yung passion to help other people. Ito naman, why advance USRN? Yan. Of all the di ba, marami tayong mga agency sa Pilipinas. So bakit niyo pinili yung Advance USRN? Pia. So sa mga nakita ko from my friends, masyado silang alaga ng kanilang CEO. Hindi sila pinababayaan. Yun ang number 1 na nakita ko. Unlike from other agency na tatapon na lang sila, bahala ka na sa buhay mo dyan. Wala akong pakialam. But their CEO, he's always there to guide them. Yan. Tsaka nagbibigay ng support. Yan. Alright. Saka nagbibigay ng rice cooker at saka bigas. Ay, Doc! Yes! Doc, ba't nang dumating ako nun, wala ako nun? Joke lang. Why Advance USRN, siya lang yung nagbukas uli ng American Dream. Hindi ako nag-agency hopping.
Sa Advanced USR lang talaga ako nag-apply. At saka naniniwala ko sa kanya na tutulungan niya ako at up to now, Natulungan ba nung din? nagkaroon, kung bakit kami nagkaroon ng bahay, it's because of Dr. Inan and Dr. Belinda. Blessing talaga silang dalawa sa pamilya namin. So yeah, I think we were the few lucky and blessed ones nga na na-meet si Doc Enan, because the time Audrey, I decided to take the NCLEX, it was the launch of Advanced USRN. So nakinig lang kami sa kanya kung anong gagawin. Then after after Audrey took and passed the NCLEX, so diretso siya sa Advanced USRN. Sabi nga niya, hindi na kami nag-agency hopping kasi kaka-put up pa lang ni Doc Ferds nung agency niya. And parang, gaya ng sabi din ni Pia, parang kay Doc Enan lang ako nakakita ng CEO na hands-on talaga sa mga anong bang tawag doon? Mga applicants niya at mga nakakapunta dito sa US, at saka continued guidance, tapos hindi ka talaga papabayaan. They will help you maging successful dito. So kung ang iba yung ano nila, pakiramdam na ganun pa rin yung parang very persistent pa rin si Doc to reach out to them kasi they have a purpose to help you succeed here. Not otherwise. So, yun. Kaya maraming salamat, at sabi nga ni Audrey, malaking blessing si Doc Ferds and Doc Claire sa pamilya namin. Ako naman kay Advanced USRN kasi pinag-pray ko yun kay God. Sabi ko, God, I need yung agency na gusto ko sana direct hire, tapos hospital, Florida or Texas. So, sa mga, kaya nga nag-success, diba? Kasi nga, God lead me to Advanced USRN. So, parang isang message ko lang kay Doc nag-reply agad. So, nasit sa interview. So, napaka-bless ko kasi syempre, medyo family-oriented din yung agency kasi puro mga Pinoy. So, lagi si Doc very open, nagre-reach out sa mga applicants. So, talagang blessed ako kila Doc Perth sa kila Doc Claire kasi pagdating din dito, alagang-alaga kami. So usually talaga pag pinagdasal mo naman talaga yung kasi bibigay naman ni God yung mga tamang tao sa'yo, saka sa tamang panahon kasi tignan mo, na-meet ko yung mga friends ko dito, parang family and mga brothers and sister ko na. So ayun. Why Advanced USRN? I was in a different agency before. Then a lot of things happened. Tapos may mga a lot of my friends sa Advanced USRN sila. So yun, I messaged Dr. Enan. Tapos ang bilis ng process and all. Though may mga challenges in between na mga nangyari, but still andun yung constant monitoring niya sa hindi lang sa akin, sa mga applicants, kung kumusta na, are you on bed having bedside experience, kumusta na yung documents mo and things like that. So until na naging yung process step by the step nga, parang hindi mo na malalaman na andito na na yung priority date, mag-interview na and all. Even sa pag-interview, kinukumusta kami kung kumusta ang interview and things like that. Hands-on talaga si Doc Enan saka si Doc Claire sa mga applicants. And even after pagpunta namin dito until now, andun pa rin yung guidance, yung monitoring nila sa amin kung kumusta yung life namin, okay ba kami, ganon, things like that. So we're very blessed and very thankful na naging part kami and part of Advanced USRN. So ayun. Palagi akong thankful kasi dahil kila Doc Ferds, Doc Belinda, naging nakapunta tayo ng US ng hindi natin inaasahan na sobrang parang nagka-retro pa nga yun eh. Tapos we're thinking baka 1 year, 2 years, 3 years. So yun, very
ano talaga, prayerful kami na napunta kami sa Advanced USRN. Thankful kami kay Lord, lalo na kami ni Nika na nakapasok kami sa batch na to at saka family ng Advanced USRN. Yun. So, why Advanced USRN? So, number 1, authentic. Number 2, legit. Number 3, the relationship will continue. Kahit hindi siya sa level lang ng pagpasok mo dito or after nun, the relationship is still there. Yun yung, for me, yung pinaka-important that you have not only guidance with our CEOs and our family here, but meron talagang follow-up, merong relationship na maganda. So, yun. And of course, from Tacloban, di ba? And same din ng profession sa Tacloban. And then syempre nakita namin marami na yung mga nakapunta dito na from Tacloban din. So ibig sabihin talaga na nakikita namin yung process talaga ay umuusad talaga at saka kumbaga nagiging successful. Sumasuccess talaga siya. Ayon. So yun. Ano na lang, before we end this vlog, very very short words of encouragement sa mga nurses natin out there na up until na waiting and gusto talang i-pursue yung mga US dream nila, yung mga nurses na nawala sa nursing world, na gustong bumalik, ano ba yung mga pwede yung advices na maibigay sa kanila? Very, very, short words of encouragement. Siguro ako, parang masaya. Parang naiyak. Siguro, just truly trust in the Lord. So siguro Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Yeah, trust in the Lord then, and just give yourself time na makapag-adjust and be comfortable. Hindi ganun kadali yung process, but for sure na darating yung time na you're gonna say that I'm already successful. Saka always have faith and be grateful. So, kapag may pangarap ka, kahit may mga tao na hindi naniniwala sa'yo, may mga struggles, or may mga, kahit pamilya mo pa yung kalaban mo dyan, or yung ibang tao, at least, i-pursue mo pa rin yung dreams mo. Parang, have faith, saka be courageous, kumbaga. Maniwala kay God na successful ka, Char. Okay? May Char pa. Para wala man nila. Oo. So like what everybody says, hold on to that dream. Delays are not God's denial. So may reason yan why it's not happening like you want it to happen, like how quick you want it to happen. So, yes, trust the process and have faith. Yun talaga yung pinaka-importante. And kahit anumang mga challenges, kasi hindi rin madali kung once nandito na kayo. So, always go back to your whys. And then, yun, just give your 100% trust to the Lord. Mga nurses dyan sa Pilipinas or even other saan man kayo dyan. Kung gusto niyo ng madaling makakuha ng sasakyan, bahay, madali dito sa US. Pero mahirap makapasok dito sa US. Yung pero walang yung masasabi ko lang, maniwala kayo sa sarili nyo kasi kahit pamilya nyo yan, kahit best friend mo yan, pag hindi maniniwala yan sa'yo, dapat wala kang pake kasi it's your deepest why. Kunin mo yung deepest why mo. Like sa akin, yung deepest why ko is my family, how to become successful for their future. So
Oo, totoo yan. Dito tayo maging successful sa US. Para mamaya pa-networking na tayo. Para pa-networking na tayo. Oh. Pero kung hindi ka open-minded, uwi ka na lang sa Pinas. Open-minded, no? Dito kasi sa US, sabi nila, magkakasakyan ka at magkakabahay. Totoo yun. Sa Pinas, magkakasakyan din naman sa magkakabahay, pero walang magpapautang sa'yo. Dito maraming papautang, kaya mabilis makakuha. Pero, what I'm trying to say... Masaya dito sa US, masaya. Yun lang yung masasabi. Masaya mangutang. Make it short. Kaya may agsi. Magsasakripisyo lang tayo. Di ba? Magsasakripisyo lang. Pero yung sacrifice na yun, yung kapalit yan. Yung mga bagong magiging kaibigan na para may pamilya na nawala doon sa Pilipinas. So yun lang. Kung makita niyo ako uli, makikita niyo ako. Pag hindi, wala na ako dito sa vlog. Nailit na. First and last na to, hindi na ako magsasalita. Sinulit na pala. Sino, madam? Okay, I think 2 things. Number 1, charot. Hindi, ito. Number 1, be humble. Kung saan man kayo makarating, sumakses man kayo sa US, Canada, wherever you go. I mean, maging sumaksesin nga kasi. Maging humble pa rin tayo sa kung ano man yung na-achieve natin. Pangalawa, be brave. And don't give up on your dreams. Yun. Kasi there's a lot of challenges. Kaya ng mga sinabi nila, madaming pinagdaanan, maraming sakripisyo, but don't give up on your dreams. Yes. Yun. Alright. Knock Jed. So, kay tagal mo nang nawala. So, as the song goes, parang kung ano yung unang dream mo no, mapunta sa US, babalik at babalik pa rin yun. Tapos, be strong and courageous, sabi sa Joshua 1:9. Never give up on your dreams kasi para sa family mo yan. And kaya nga siya sinabing pinagdadaanan kasi dadaan lang yan. After that, magiging okay na ulit. So, yun lang. Keep up the faith in God. Trust Him. Always. Galing. Ako naman, especially dun sa mga nurses na matagal na wala sa nursing world, gusto bumalik. Ako na lang living proof na kaya pa natin yan. Hindi naman hadlang yung age sa pag-person ng US Dream, di ba? Wala namang age limit dito basta able ka, capable ka mag-work. Okay yan. Batang isip. So yun guys, kaya sobrang i-encourage ko kayo guys kung talagang gusto niyo talagang i-push yung US Dream nyo. I-push nyo yan. Kaya nyo yan guys. Kasi kung ako nakaya ko, mas kaya nyo yan guys. So yun guys, I think nasabi naman na namin lahat yung mga dapat namin sabihin. Sana na-inspire kayo sa vlog na to. And always remember guys, if life challenges you, always find ways to stay positive. And be positive. Tough times are just temporary and that these too shall pass. So Pinoy RL, soar high. We've got this. Kaya natin. So for more updates and interesting stories, follow for more. Yahoo! It's a wrap! Ate, pag dito ako. Ate, Mike. Pag dito okay lang. Tinan mo. Mike test. Okay lang. Mike. Wala naman eh. Ako ba o ikaw? Wow! Vlog mo to, di ba? Tapos, Kasi wala rin akong alam. extemporaneous siya. Parang ganun. Ano ba extemporaneous? Spell. Walang